So, isang mapagpalang araw po para sa inyong lahat. Ako nga po pala si Alex Amel and welcome back to our 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, natapos na nga po pala natin yung 2024 and for today po ay ikaunang araw na nga po pala natin para po sa ating 2025. And kung noong 2025 po ay kada linggo po ay may serye po tayong tinatalakay, but for this year ay araw-araw po ay may panibago po tayong topic na pag-aaralan and alphabetically po natin ito pag-aaralan. And for today po ay letter A. Ang pamagat po ay absolute authority, or kung sa Tagalog, sino ang may authority sa buhay mo. And for our scripture naman po, you can find it on Book of Genesis chapter 1 verse 1, and basahin po natin yung kasabihan po dito. The beginning. In the beginning, God created the heavens and the earth. And for the Tagalog version po, ang paglikha ng pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. And for our teaching naman po, number 1, all people have different authorities in life. Ibig sabihin po nun, bawat tao po ay may sinusunod na otoridad, maaring sarili, kultura o iba pang impluwensya. Gayon pa man, ang pinipili nating otoridad ang humuhubog sa ating pananaw at desisyon sa buhay. And for our second, God and His Word is our absolute and eternal authority. Ibig sabihin po nun, ang Diyos po at ang kanyang salita ang tanging tunay at walang hanggang otoridad na dapat sundin ng lahat. Ito din po ang naglalaman ng katotohanan at gabay para po sa tamang pamumuhay. And for our last teaching, we shape our lives and decisions based on God's absolute authority. Ibig sabihin po nun, ang ating mga desisyon at pamumuhay ay dapat na naangkala sa mga katuruan po ng Diyos, sapagkat ang mga turo po ng Diyos ang nagdadala ng layunin at direksyon sa ating buhay. And tayo naman po ay dadako po para sa ating mga application. Number 1 po ay start this year with a commitment to study God's Word. Ibig sabihin po nun na magsimula daw po ng bagong taon sa pamamagitan po ng regular na pagbabasa, pag-aaral at pagninilay-nilay sa mga salita ng Diyos. And gamitin po natin itong bilang gabay sa paggawa po ng mga tamang desisyon sa ating buhay. And for our second application, submit all things to God's Supreme Court. Isuko daw po natin ang bawat aspeto ng ating buhay sa otoridad ng Diyos. And hayaan po natin siyang maghari sa ating mga plano, pati na din po sa mga ating relasyon at desisyon sa ating buhay. And for our last application, shape your life according to the demands of the Bible. Tubugin daw po natin ang ating pamumuhay ayon sa ating mga utos, ayon po sa mga utos at prinsipyo ng Biblia. Huwag po yung matakot na sumunod kahit mahirap po, dahil ito po ang magdadala ng tunay na pagpapala sa ating buhay. At dito po magtatapos ang ating devotion for today. At maligayang bagong taon po sa lahat, at sana po ay masaya at mabuti ang dulot po ng ating bagong taon na 2025. Thank you po for listening.